Isa na namang video ito tungkol sa murang construction super material na pwedeng gamitin sa paggawa ng maraming bagay. Kinunan ko ito buong taon. Kaya gaya ng dati, gusto kong isaayos ang nakaraang construction season. Para sa akin, nararapat ito. Para sa mga regular na manonood ng channel na Mga Awit ni Yasha Kosyaka na masusing sumusubaybay sa lahat ng proyekto at walang pinalalampas, magiging interesante rin ang video na ito dahil ikukwento ko kung paano kami nagbiro tungkol sa mga oligarko na nagulat sa makabagong materyales na ito. Nagulat ang mga oligarko at agad gumawa ng hakbang laban sa amin, mga nagtatayo ng sarili at mahilig sa murang konstruksyon. Hindi na biro ito para sa amin, ikukwento ko pa mamaya. Ang paggamit ng material ay nagpapabilis at nagpapadali ng mga gawain sa konstruksyon at agrikultura. Patuloy lang na lumalawak ang kanilang grupo. Sa paggawa ng bagong mataas at mainit na taniman, nakatipid kami ng halos doble sa material, kaya ngayon sobrang mura na talaga ang mga ito. Tinulungan ko ang kaibigan kong si Dimitri nang magpasya siyang subukan ang klasikong pamamaraan ng pag-aalaga ng mga bubuyog sa mga kahoy na pugad. Nahihirapan kami noon sa paggawa ng kahoy na pugad sa tradisyonal na paraan, pero nagbago na ito. Pagkatapos gamitin ang super material na ito, ginamit ko rin ito para gumawa ng bagong garden pathway. Nawala na ang pagdududa ng mga nag-aalinlangan sa tibay nito. Mas pinadali na ang pag-install at hindi mo na kailangan pang tanggalin. Gumawa si Dern ng bagong bersyon ng matitinding init na pader para gamitin sa mga bahay na may balangkas, gaya sa proyektong bahay sa halagang $1,000. Sa pagkakataong ito, ang mga pader ay agad na naging pantay at hindi na nangangailangan ng mahirap at mahal na finishing na pampantay. Kasabay nito, halos hindi tumaas ang kanilang gastos sa paggawa. Gumawa kami ng bagong bersyon ng mataas at mainit na taniman, ngayon bilog na. Mas matibay ang silindrikong estruktura, kaya nakatipid kami sa materyales at mas madali ang pag-install. Gamit ang pinahusay na super material, gumawa ako ng mas matibay na bubong para sa murang proyektong bahay sa halagang $1,000. Hindi ito nasusunog at umaasa akong magiging napakatibay nito. Lahat ng ito ay malinaw na nagpapakita na gamit ang super material, maaari tayong umusad kahit sa mga panahong napakahirap ngayon. Ang mga simpleng sangkap ay mabibili sa anumang tindahan ng konstruksyon at madaling dalhin gamit ang kotse o kariton. Panahon na ng mga magsasaka, hardinero, taga-baryo at pribadong sektor sa lungsod na malampasan ang tinatawag na gintong bilyon. Kaya isa-isahin natin ang lahat. Kamusta sa inyong lahat? Nagsimula ang bagong panahon ng konstruksyon sa pamamagitan ng palitan ng karanasan. Noong huling Pebrero, kasama si Constantine, bumisita kami kay Denise sa Pskovshchina para tingnan kung paano nalampasan ng bahay niya ang taglamig. Maalat ang taglamig sa lugar na ito at napansin namin na mukhang natatakot si Denise dahil makapal ang naipong niebe. Lumabas na nabahala ang kaibigan namin dahil sa hindi inaasahang interes sa bagong likhang YouTube channel kung saan niya ipinapakita ang pagtatayo ng eksperimento niyang maliit na bahay na walang frame. Gawa ito mula sa bagong makabago na materyales. Kahit mainit ang suporta, marami ring nag-aalala na baka liparin ng malakas na hangin ang bahay at hindi kayanin ng bubong ang bigat ng niebe sa gitnang bahagi ng bansa. Ang bahay ay nanatiling matatag at nakaligtas na sa ilang bagyo. Ibinahagi ni Denise ang ilang mahahalagang obserbasyon. Ang huling mga araw ng Pebrero ay nagpakitang wala nang mas maraming niyebe kaysa ngayong taon, kaya matagumpay ding nalampasan ng bahay ang bigat ng niyebe. Tiningnan din namin ang unang gusaling gawa sa materyales na ito. Dito unang nakilala ni Denise ang makabagong teknolohiya sa konstruksyon. Mas mura ang mga pader ng bagong bahay sa kaibigan kaysa sa pangunahing bahay na ginamitan ng klasikong teknolohiya. Sabik din akong gumawa ng bago mula sa himalang material na ito, kaya nagpasya akong gawing muli ang murang, magaan at mabilis magpainit na bubong. Sa proyekto na bahay sa halagang $1,000, ang unang bubong ay minadali gamit ang pinagdugtong-dugtong na extruded polystyrene foam at pininturahan ko ito ng ilang patong para sa proteksyon laban sa ultraviolet ng araw. Napakasimple lang ng mga naging problema. Paminsan-minsan, tinutukan ng mga ibon ang tuktok ng bubong. Binili ko lahat ng kailangan at kahit malamig ang Pebrero, nagsimula akong magtrabaho sa pinainit na garahe workshop. Hindi naman ibig sabihin na kailangang palitan ang extruded polystyrene foam roof tuwing 4 hanggang 5 taon. Yung unang bersyon nito ay nagbigay sa akin ng mahalagang impormasyon sa eksperimento. Kaya ngayon, nagplano ako ng bubong na tatagal ng mahigit 50 taon.
Iyan ang pinakamababang haba ng buhay na tinukoy ng gumawa ng Penoplex. Nang handa na ang bagong materyales para sa bubong, hiniling ng asawa ko na gumawa rin ng mataas at mainit-init na taniman gamit ang super material. Yung unang taniman, sa loob ng 3 season, ay nagbigay ng maraming ani dahil sa maiinit na gilid. Mali yan, pero ganito ang tama. Minsan nagkakamali ako at nilalagay ko ang pandikit sa maling bahagi. Nasanay na ulit ang katawan ko pagkatapos ng katamaran sa taglamig. Kaya naisipan kong bilisan na lang at gawin na rin agad ang mga bagong taniman. Gumamit ako ng mas matibay na Belarusian na fiberglass mesh imbes na murang Chinese. Mabigat ang karga ng mga gilid ng taniman. May mga nagsasabing may langgam at daga sa Penoplex, pero sa tagal ng paggamit ko, wala pa akong napansin na ganon. Sa tingin ko, lahat ng batikos ay dahil sa kakulangan ng kaalaman at edukasyon ng ilang mga nagkokomento. Nagpadala ang kaibigan ko ng video kung saan may isang vlogger na, sa hindi malinaw na dahilan, mukhang galit sa EPPS at basta-basta lang gumawa ng parang test sample. Hindi niya hinintay tumigas, tapos buong lakas ginamitan ng gasoline trimmer sa pinakamabilis na bilis. Tapos sumigaw pa na nabasag daw niya ang alamat. Hindi man lang nag-abala ang taong ito na maglagay ng pandekораsyong finish na nagbibigay din ng dagdag tibay sa material. Yung video na yon ay hindi naman nagdulot ng anumang ingay. Kasi bukod sa akin at ilang kaibigan, kakaunti lang talaga ang nanood nito. Matagal ko nang iniisip na baka may nagpagawa ng video na yon, pero hindi ko alam kung saan ito galing. Nalilito ako kung saan nagsimula ito. Ang unang gilid ng taniman ay halos kalahati ng taas nito ang nakabaon sa lupa. Kaya naman, matibay itong nakatayo sa mga bagong taniman. Gumamit ako ng mas klasikong paraan gamit ang mga patpat na sumusuporta. At dahil dito, nabawasan ng kalahati ang paggamit ng super material mula sa parehong dami ng materyales. Nakagawa ako hindi lang isa kundi 2 taniman. Sa unang taniman, hindi ko na masyadong inintindi ang itsura. Simple ko lang itong ginuhitan na parang natural na bato at pinahira ng tinted na antiseptic na varnish para sa plaster. Maganda rin ang itsura nito, pero nangyari lang yon pagkatapos. Nabuo ang Mediterranean na estilo sa aming mga maliit na arkitektura sa bakuran. Kaya sinusubukan ko itong sundan. Kung hindi mo balak subukan ang tibay ng taniman at mahalaga lang sa iyo ang ani, pwede mo nang hindi tapusin o dekorasyonan. Aaminin ko, nakakakalma talaga ng nerbiyos ang pagdekorasyon, lalo na sa panahon ng tensyon ngayon. Gumamit ako ng karaniwang materyales mula sa mga construction store para sa mga tulos at pagkakabit ng gilid. Ipapakita ko ang mga karaniwang materyales para sa pagkakabit ng gilid. Dito ay gagawa tayo ng mga karaniwang materyales para sa mga tulos at iba pang bahagi kung paano gumawa ng mga karaniwang tulos, mga bahagi ng pagkakabit. Ipapakita ko ang mga karaniwang gilid, paano gumawa ng mga karaniwang materyales para sa gilid, paano gumawa ng mga karaniwang tulos at iba pang bahagi ng pagkakabit ng gilid. Ang bagong taniman ay agad nakatulong sa mataas na ani simula umpisa. Kung tatakpan ng pinutol na damo bilang mulch, bibihira lang ang pagdidilig dahil pinipigilan ng mulch ang pag-evaporate ng tubig. Ang Penoplex ay ganap na hindi tinatabla ng tubig, kaya walang pagkawala ng tubig sa mga gilid. At wala ring problema sa pagputol ng damo sa paligid ng taniman gamit ang trimmer sa tamang bilis. Malakas ang aking bateryang gamit.
Kaya kapag sumobra, tumatalsik ang tipak ng kahoy sa gilid, mga kaibigan. Para sa akin, dapat may minimum na set ng electrical na kagamitan hindi lang para sa mahilig maggawa-gawa, kundi para sa lahat. Halimbawa, para mas mapadali ang gawaing bahay, lagi ring may mga ganitong sitwasyon. Halos sigurado ako na magagamit ng bawat isa sa inyo ang isang screwdriver sa bahay. Noong katapusan ng Mayo, binisita ko si Constantine. Ang dami na niyang kasangkapan ngayon. Nakakainggit talaga. 2 taon na ang nakalipas mula nang itinayo niya gamit ang super material ang mga pader ng karugtong sa lumang bahay sa baryo. At mas malaki pa ang karugtong kaysa sa mismong bahay. Nag-upload si Constantine, isang vlogger, ng video sa YouTube na pinamagatang mga pader ng unang palapag mula sa Penoplex gamit ang frameless na teknolohiya. Tinawag niya ang sarili niyang pioneer sa video. Naalala ko noon, nagkwenta ako kasi totoong mga Hapon ang unang pioneer. Sumabog sa internet ang video. Hindi inasahan ni Constantine na ang paggawa ng pader ay tila napakadali at aabutin lang ng kaunting oras. Walang reserbang ginto si Constantine, kaya tumagal ang konstruksyon. Nakaraniwang problema ng mga nagtatayo ng sarili lang. Malalaki ang plano niya. Gusto niyang baklasin ang bubong ng lumang bahay at gumawa ng mga pader ng ikalawang palapag gamit ang super matibay na materyales. Kapwa sa lumang bahay at bagong dagdag. Laging nag-iipon ng materyales at pera ang kaibigan para sa susunod na konstruksyon. Sa video, bukod sa mga positibong komento, dumarami rin ang negatibong reaksyon. Sinasabi ng iba na madaling sirain ng hangin ang pader, hindi na kailangan ng pinto dahil pwedeng daanan, at iba pang masasakit na salita. Nag-alinlangan ang kaibigan ko dahil wala siyang matibay na paninindigan na mula sa intuitive na lakas ng materyales na lagi kong ginagamit gabay. Nag-isip ako ng paraan para hindi umatras, gaya ng pagpapatibay ng pader gamit ang karaniwang balangkas at mapanatili ang makabago. Dahil natatakot siya na baka tawagin siyang sinungaling kung hindi. Dito ipinanganak ang corset na teknolohiya ng pagpapatibay ng pader sa unang palapag, kaya tayo ngayon ay nananalo. Sa totoo, mga tabla lang ito sa loob at labas. Dinikit ng foam at pinagdikit ng tornilyo sa pader. Maaaring ituring ang corset bilang balangkas. Ngunit siguradong walang cold bridges ang mga pader na ito. Nagdesisyon ang kaibigan ko na ang ikalawang palapag ay gagawin sa balangkas na teknolohiya. Pero imbes na mineral wool, expanded polystyrene pa rin ang gagamiting insulasyon. Si Constantine ay nagsimulang magbago mula sa pagiging sariling tagapagtayo tungo sa pagiging foreman ng kanyang sariling konstruksyon. Ang kaibigan ko ay mas maraming oras na inilalaan sa pangkalahatang organisasyon at sa pag-iisip at pagdidisenyo ng konstruksyon. Sa simula ng tag-init, nagpasya ang kaibigan kong si Dmitry na subukan ang pag-aalaga ng mga bubuyog. Pero hindi yung klasikong paraan gamit ang karaniwang mga pugad, kundi yung tinatawag na malamig na pamamaraan na nagmula pa sa sinaunang panahon. Mahilig si Dmitry sa tama at malinis. Nagboluntaryo akong tumulong sa kaibigan ko. Ayon sa kanya, ang tamang mga bubuyog ay dapat nakatira sa tamang mga pugad gaya ng kahoy na koloda at doon lang sila makakagawa ng kapaki-pakinabang na pulot kahit gamit ang makabagong motorisadong kagamitan. Sobrang nahirapan kami, pati aso na pagod sa kakapanood habang kami nagtatrabaho. Dmitry. May nakareserbang pakete ng Penoplex Comfort lagi sa imbakan ko. Nagdesisyon akong gawing simple ang lahat gamit ang super construction material, pati sa paggawa ng modernong kahon ng bubuyog. Para mabaluktot ang Penoplex, pansamantala kong dinidikit ang fiberglass mesh dahil kailangan ng maliit na radius sa pagbaluktot ng sheet. Gumawa ako ng simpleng kasangkapan na tinawag kong Penoplex Agit. Muli na namang nagtagumpay ang lahat. Sa dugtungan, nagdikit ako ng fiberglass mesh at naglagay ng pansamantalang bilog na takip sa magkabilang gilid para maging perpektong silindrikal ang hugis. Natapos na ang gamit ng fiberglass mesh, kaya pwede na itong alisin at gamitin muli sa susunod na sheet.
Pagkatapos, gaya ng dati, inilalagay at pinapantay ang pampatibay na patong. Mahilig si Dimitri sa mga gawa sa kahoy, kaya dinidekorasyonan ko ang mga kahoy na bahay pukyutan gamit ang murang pandikit para sa tiles. Sa pagkakataong ito, hindi tulad ng batong Mediterranean, kundi parang kahoy sa kolod na estilo. Inulit ko ang paglalagay ng mga pampatibay na patong at mula sa loob, pinahiran ko pa ang mga panloob na bahagi ng pinakapuro na luwad. Sa silangan mula pa nung sinaunang panahon ay gumagamit na ng mga pugad na gawa sa luwad, kaya ibig sabihin gusto rin ng mga bubuyog ang material na ito tulad ng kahoy. Maselan ang silangan. Karamihan ng iba pang bahagi ng kahon ay gawa ko rin mula sa super material, di matorsok. Hindi ko napigilan at nagdagdag ako ng konting Mediterranean style sa base ng pugad. Mas magaan, matibay, at mainit-init ang ginawa kong kahon kumpara sa gawa sa kahoy. Ang 3 cm kapal ng Penoplex ay may init na katulad ng 17 cm tuyong kahoy. Maiisip ko kung gaano kalalaki ang totoong kahoy na kahon kung ganoong kakapal ang dingding at ganoon pa rin kalaki ang loob. Para mailipat, baka kailangan ng manipulator ng super material. Mainit para sa bubuyog, mainit sa loob tuwing taglamig, malamig tuwing tag-init. Tuwang-tuwa ang kaibigan kong si Dimitri at nangakong susubukan ito. Sa kalagitnaan ng tag-init, naisipan kong gumawa ulit ng isa pang garden path. Hindi kailanman sobra ang mga garden path. At syempre, para gawin ito, tulad ng dati kong ginawa, gagamitin ko ang super construction material. Lahat gaya ng dati, may reinforcing layer sa isang side, hinihintay ko lang tumigas. Reinforcing layer naman sa kabilang side. Ang aming pangunahing bahay ay itinatayo gamit ang klasikong teknolohiya sa konstruksyon. Marahil kaya hindi ito matapos-tapos dahil sa mahal, matrabaho at laging kulang ang pondo. 20 taon na mula nang simulan ito, ngunit marami pa ring hindi natatapos at may bahagi pang kailangang ayusin. Kaya nagkaroon ng mga lumang tiles na hindi magawang itapon. Yung dati naming ginawang garden path ay pinuna dahil parang hindi matibay ang ibabaw. Kahit na maayos naman itong nagagamit. Oh, ano sa tingin mo dito, Elon Musk? Pinapatibay ko ang mga gilid gamit ang makitid na piraso ng fiberglass mesh. At ayun, handa na ang mga panel para sa daan. Pwede na silang ilagay sa pagitan ng mga taniman. Agad ko silang sinubukan doon. Pwede ka ring magpatayo ng patio zone sa hardin malapit sa mga super material na estruktura. Kung gusto mo, maglagay ka ng lugar para magpaaraw, parang mga oligarko. Lahat ito, sobrang mura lang. Ang makabago naming daan ay nangangailangan ng makabago at sobrang simpleng pag-install. At mukhang naisip ko na, yon, hindi mo na kailangang alisin pati ang damuhan. Naging parang lumulutang ang daan. Sa loob ng mga metal na gilid, nilalagyan at pinapatibay ang lupa na siyang magdadala ng lahat ng bigat. Matagal nang gamit ang Penoplex sa paggawa ng kalsada, daanan, palapag at bakod ng bahay. Nakakatulong ito para maiwasan ang pagyayelo ng lupa, hindi ito tinatabla ng tubig at pinipigilan ang pag-alsa ng lupa dahil sa lamig. Kaya dapat ay matatag ang lahat. Masaya maggapas gamit ang trimmer sa bagong daanan. Ang daan ay papunta sa lugar na gusto kong pagtayuan ng full-size na swimming pool na gawa sa super material. Pagkatapos, nagkaroon ako ng pagkakataong makapunta sa St. Petersburg, malapit sa lugar kung saan itinatayo ang isang frame house.
na may makabago at pinakamainit na kombinadong insulation system sa buong mundo. Maliban sa 15 cm mineral wool insulation, dinagdagan pa ng 5 cm Penoplex Comfort ang mga pader. At mula sa loob pa. Maayos ang distansya. May isa dito, tapos kada 60 sentimetro, may kasunod na ganun din sa iba. Marami akong natutunan at nakibahagi rin sa paggawa ng makabagong teknolohiyang ito. Tatlong patong ng Penoplex Foundation ang nilagay sa sahig. Dito namin pinutol ang gilid at inilagay ang pangalawang patong. Penoplex. Ang pundasyon ay kayang magdala kahit ng napakabigat na konkretong sahig at ganoon din ang ginagawa sa bubong na may slope, tulad ng makikita ninyo. Narito ang isang kakaibang proyekto. Agad naming naintindihan ang pinagmumulan ng mga Ginoo mula sa malalaking kumpanyang konstruksyon kumpara sa aming simpleng gumagawa ng sariling bahay. Sila ay tunay na oligarko. Pamilyar ako sa klase ng mga taong ito. Galit na galit sila sa sinumang hindi umorder sa kanila at gumawa ng kahit ano nang mag-isa, kahit maliit na bagay lang, tulad ng panlabas na kubeta o paliguan. Sa sinabi nilang dapat putulin ang aming kamay, ramdam mo ang mas seryosong balak. Pinayuhan ko ang kaibigan kong si Constantine na agad maglagay ng fire alarm. Dapat kang maging alerto kapag nagagalit ang mga oligarko. Naisip ko rin ang sarili kong kaligtasan. Sinuri ang mga opsyon at nagsagawa ng eksperimento. Halimbawa, ang pagkuha ng pribadong security agency ay hindi maginhawa at parang hindi bagay sa atin bilang manggagawa o Kristiyano. Pakipakita po ang inyong mga dokumento. Kanino mga tao? Nang mawala ang takot, naalala namin ni Constantine na nasa pinakapayapa at tahimik kaming bansa, ang Belarus. Natapos na ang 90 sa amin noon pa, kaya kahit manakot ka, hindi mo kami madadala. Nagpasya akong pagbutihin pa ang paggawa ng mga pader at super material para sa mga bahay na gawa sa balangkas, tulad ng sa proyekto kong bahay sa halagang $1,000. Dahil sa kapal ng pampatibay na ilang milimetro lang, automatikong pantay na para sa finishing gaya ng dekorasyong parang bato o ladrilyo, pero hindi pa sapat para sa wallpaper at pagpipintura. Matagal ko nang iniisip na ang grabidad ng ating planeta ay isang napakalakas na puwersa na pwedeng makatulong ng husto sa konstruksyon, pero hindi pa natin natututunang kontrolin ang direksyon nito. Di tulad ng pader na ladrilyo, block o konkreto, ang super material na pader o pader ng problema ay pansamantalang mailalagay sa tamang posisyon, lalo na pahalang. Naglagay ako ng pansamantalang mga gilid sa paligid, tapos nilagyan ko ng self-leveling na sahig. Mga pare, wala akong alam sa pagplaster o pagpipintura, pero agad na sobrang pantay ang ibabaw sa tingin at haplos. Ngayon, ang dating magaan na pader ay kasing tibay na ng sahig. Binubuhat ko. Pinapahiran ko ng primer. Pinipinturahan ko ng unang patong. Nagpapatong ako ng pangalawang pintura at sinisigurong handa agad ang ibabaw. Ito na ang pinakamataas na antas ng pagtatapos. Ang mga kisame sa aming pangunahing bahay, kahit anong pagsisikap ko, ay hindi naging ganoon kapantay at ang gilid ng pader ay mukhang seryoso. Dumating na ang taglagas. Mayroon akong 1.5 metrong singsing na gawa sa super material. Ginawa ko ito para sa unang insulated septic tank na may biological na paglilinis. Pero naisip ko rin ang mas advanced na pangalawang bersyon. Pangalawang taon na itong sinusubukan ng panahon
at ginagamit pa rin bilang insulated na paliguan. Mini pool. Para hindi masayang, gumawa ako ng mataas at mainit-init na bilog na taniman na baka kaiinggitan ng mga oligarko. Sa totoo lang, wala namang kailangang ipaliwanag. Babalik ako sa proyektong ayaw ng mga oligarko, yung kay Constantine. Ang totoo niyan, ang Penoplex Comfort na ginamit niya para sa mga pader ng unang palapag ay kayang magdala ng patayong bigat na 18 tonelada kada metro kwadrado. Sa pader, gumamit siya ng 100 mm na Penoplex. Nang imultiply ko ang kapal at perimeter ng pader, lumampas sa 2 metro kwadrado ang area. Hindi pa kasama ang partisyon. Ibig sabihin, ang pader na gawa sa Penoplex ay kaya ang bigat na hindi bababa sa 36 tonelada. At hindi ito biro. Ang ikalawang palapag na gawa sa teknolohiyang pangkalansay ay magaan kahit mabigat ang niebe. At mas titibay pa ito sa dagdag na pampatibay na layers. Sa tingin ko, hindi na dapat nag-abala si kaibigan sa paggawa ng korset, kaya siya napagalitan, pati ng hindi oligarko. Sa lahat ng mga naging konklusyon ko tungkol sa tibay, maaari akong magkamali dahil ako ay umaasa lang sa intuisyon at hindi ako lisensyadong eksperto sa lakas ng materyales. Kaya bukas ako sa mga makabuluhang payo at konstruktibong kritisismo. Matutuwa pa nga ako. Kaya dapat ay umasa muna kayo sa inyong sariling sentido komun. Sa maliliit na anyong arkitektural, napatunayan na ng material ang husay nito sa malalaking gusali gaya ng bahay ng mga kaibigan. Sa tingin ko, kailangan pa itong pag-aralan. Kaya sino mang sasali sa ganitong eksperimento sa konstruksyon ay dapat alam na may kasamang panganib. Malinaw itong nauunawaan nina Denise at Constantine. Ang kaibigan kong si Constantine ay mahilig talaga sa mga inobasyon, kaya agad siyang nandoon at sabay naming itinakda ang ritmo ng mga bagong solusyon sa bubong. Tinulungan ako ni Constantine. Salamat pare, walang anuman. Pagkaalis ng kaibigan ko, tumulong ang asawa at bunso ko para itong pampainit ng katawan ng pamilya. Kung ikaw ang gagawa, matitipid ka. Pero kung kukuha ka ng di maayos na construction company, baka malugi ka pa. Sa maraming post-Soviet na bansa, parang Wild West pa rin ang construction industry. Kahit may sapat kang pera, hindi pa rin tiyak na makakahanap ka ng maayos na kumpanya para sa construction. Kung papasok ka sa construction business na hindi kilala ang mga tao, siguro 10% lang ang tsansang makahanap ka ng tapat na manggagawa. Sabi nga nila, 7 beses sukatin bago putulin, lalo na sa mga video tungkol sa masasamang oligarko. Walang nabanggit kung paano ipinagpatuloy ng kaibigan ko ang pagpapatayo. Ginawa ang ikalawa at ikatlong kalahating palapag at nilagyan ng matibay na bubong ang lahat. Batay sa aming karanasan, mas komplikado at magastos ang pagpapatayo kapag may kausap kang iba kaysa kung ikaw lang ang gagawa. Sa wakas, nagkaroon kami ng oras sa beranda ng bahay. Umorder kami ng murang plastik na bintana na dati naming itinuturing na mahal. Sa isang maaasahang kumpanya sa Homiel, sila ang gumagawa ng profile at bintana mula dekada 90 at bihasa rin sa paggawa gamit ang mamahaling kahoy. Noong Hunyo pa lang, ayos na ang compute at kinuha na pera namin. Pero malapit na bagong taon, wala pa kaming bintana, wala na ring pera at madalas may kulang na pyesa o salamin. Magreklamo kayo kahit saan, wala kaming alam dyan. Sa 7 buwan, siguro 5 beses ko nang nalagyan ng salamin ang beranda ko at beranda lang naman yun. Paano ka pa makakapagpatayo ng buong bahay kung bawat ikalawang kontratista ay magpapabagal ng trabaho kung basta-basta na lang nila pinapatagal? Sa kabuuan, interesante ang kombinasyong ito. Noong Disyembre, bumalik ako sa St. Petersburg para sa parangal na pinakamahusay na do-it-yourself vlogger ng 2,000 at 24 at sinuportahan ako ng mga seryosong lalaki. Dumating ang balita na lahat ng Belarusian na vlogger ay tinanggalan ng monetization sa kanilang mga channel. Hindi namin inakala ito sa YouTube. Sa amin galing ang murang teknolohiya sa konstruksyon. Dito mo rin maiisip na baka sangkot ang mga oligarko. May connection sila sa Ogohaki at akala nila na mapipigilan tayo ng kakulangan sa pera. Kung ganoon ang iniisip nila, nagkakamali sila. Ang kakulangan sa pera mismo ang nagbubunga ng mga bagong ideya sa konstruksyon. Siyempre, nakakalungkot na may ganitong laban sa murang mga inobasyon.
Kaya lahat ng mga video ay idadub ko na rin sa VK Video. Ilalagay ko ang link ng grupo sa VK sa ilalim ng video. Mag-subscribe kayo dito at doon. Kailangan nating magkaisa. Ngayong basti na lang ang paraan para suportahan ang mga awit ni Yasha Kosiaka sa pinansyal. Doon ko rin idadub ang bagong videos at libre ang access. Huwag hayaang makaabala ang pagkaantala. Nasa ibaba rin ang link ng video. Sa totoo, sa pambansang botohan, sa simula ng kanta ni Yasha Kosiaka ay nanguna sila. Sa simula ng kanta ni Yasha Kosiaka, sila ang nauna, sumunod si Kiril Krasil, tapos unti-unti na. Diyan magaling ang mga babae, sila ay masigasig at maingat na sumusulong hanggang sa dulo. Pagkatapos, nagbago ang lahat at nalampasan ng kabataan. Hindi ako malungkot. Salamat sa lahat ng bumoto para sa inobasyon. Medyo nahirapan tayo dahil sa pribadong kumpanya. Pero ang mga estadong trust ng Belarus ay hindi nagpapabaya. Abala ang mga tao sa trabaho, nililipat ang libu-libong toneladang buhangin at itinatayo ang matibay na dam. Malapit na tayong hindi maapektuhan ng malalakas na pagbaha tuwing tagsibol gaya ng mga nakaraang taon. At sa tagsibol, kapag bababa tayo sa basement para kunin ang mga nakaimbak na pagkain, hindi na natin kailangang magsuot ng bota ng mangingisda, kundi sapat na ang tsinelas sa bahay. Tungkol sa kalsada, inayos at muling inaspalto ang marami sa paligid. Kaya, mga kasama, mag-cheer tayo. I-like nyo ang video. Mag-subscribe kayo sa channel ng mga kanta ni Yasha Kosiaka, pati na rin sa VK Group at Gen. Lahat ng link ay nasa ilalim ng video. Pindutin nyo rin ang kampanilya para siguradong ma-update ko kayo. Oo, naway maghari ang kapayapaan sa buong mundo. Salamat.